Ang istoryang ito ay naganap sa isang kilalang mall sa bandang South. Itago na lang natin ang ating bida sa pangalang Aldo. Si Aldo ay nasa isa sa ordinaryong kabataan na nahilig manood ng mga pangmatandang pelikula. Nauso kasi ang mga ganoong uri ng pelikula noong panahong iyon. Siyempre nahihiya si Aldo manood ng ganitong uri ng pelikula sa mataong sinehan. Kaya napili niya ang isang sinehan na kilalang hindi napupuno. Laking lumo niya nang pagpasok niya sa sinehan ay punong-puno ito ng mga tao. Wala siya maupuan kaya wala siyang nagawa kundi tumayo. Naging masaya naman siya sa panunood ng pelikula, dahil ang bida doon ay ang pinagpapatasyahan niyang artista. Nang natapos na ang palabas at palabas na siya ng sinehan, ay bigla siya nilapitan ng gwardya at sabay tanong. "Boss, buti nakatagal kayo sa loob. Hindi ba kayo natakot manood?" Ang sagot naman ni Aldo ay, "Paano ako matatakot? Ang dami nga tao, blockbuster ang pelikula ni Neneng." Pagbibiro pa niyang tugon. Tumayo ang balihibo ni Aldo nang biglang sabihin ng gwardiya na, "Sir, kayo lang po ang taong nanood sa sinehang iyan," at pinakita pa ng gwardiya ang nag-iisang tiket na pinunit niya. Ang kwentong ito ay nangyari sa isa sa nakasama namin sa retreat ng college kami. Hindi ko mismo nasaksihan ang pangyayari. Ngunit ang mismong nakaranas ang nagbahagi sa akin ng kwentong ito. 7 taon na ang nakalilipas nang mag-retreat kami sa isang sikat na retreat house dito sa Luzon. Kung hindi ako nagkakamali ay 3 araw ang ginugol namin sa lugar na iyon. Ang aming unang araw ay puno ng kulitan at asaran. Sa madaling salita, normal ang mga naging pangyayari. Ngunit nung ikalawang araw na namin sa lugar na iyon, ay may biglang kakaibang nangyari. Habang abala kami sa pagpapapicture-picture, biglang may narinig kaming sigaw sa loob ng girls' dorm. Medyo nagkaroon ng kaunting pagpapanik ngunit makalipas ang ilang minuto ay napakalma na ang aming kasamahang sumigaw at nagsimula sabihin ang mga naging pangyayari. 3 daw sila bumalik sa dorm upang kumuha ng gamit at magbanyo. Ang unang babae ay pumasok sa banyo, tapos ang 2 natira ay naiwan sa kwarto. Medyo matagal ang pagbabanyo ng isa nilang kasamahan kaya naisip ng kasamahan namin na humiga muna sa kama at makipagkwentuhan sa kasama niya. Salita siya ng salita sa katabi niyang kama. Ngunit napansin niya hindi ito sumasagot. Nang lingunin niya ang kasama niya, laking hilakbot ang nadama niya nang makita niya na isang matandang babaeng nakaitim. Ang nakatitig sa kanya na nakahiga din sa katabi niyang kama, galit na galit ang mga mata nito. Ang inakala niyang kaibigan na kinukwentuhan niya ay isa palang kaluluwang gala sa dormitoryo ng mga babae. Umamin ang mga tauhan na nasa lugar na maraming kaluluwang ligaw sa retreat house na iyon. Halos naman lahat ng retreat house may iba't ibang kwento. Ultimo professor namin nagkwento na noong pinuntahan niya kami sa banyo upang i-check kung nagyoyosi kami ay nakakita ng umiiyak na bata. Pinagdasal na niya lang daw yon. Yung isang babae na inakala ng ating bida, nakausap niya ay sumama pala sa unang babae na magbanyo. Kaya suma total, mag-isa lang pala ang bida na naiwan sa kwarto.